Kamakailan lamang, umani ng samot-saring komento ang kasalukuyang kalagayan ng iilang bahagi ng Simora Palapag Road. Ano nga ba ang kwento sa likod ng daanang ito? Tara, pag-usapan natin. Ang Samar Pacific Coastal Road o SPCR Project 1 ay isang mahalagang ruta na nag-uugnay ng Pacific towns ng Northern Samar sa sentro ng probinsya at sa kalakihang Samar Island. Tinawag itong Simora Palapag Road dahil ito ay nagsisimula sa Simora na sakop ng bayan ng Lawang at nagtatapos sa poblasyon ng Palapag. Habang dinadaan ang iba't ibang barangay ng Katubig, Barangay EJ Dulay at Rumbang ng Lawang, at hangtud, Magsaysay, Matambag at Mabaras ng Palapag. Ang buong SPCR1 project ay may habang 11.6 kilometers at kasamang 2 tulay. Pero ang buong Simora Palapag Road ay may habang 20.22 kilometers. Mula sa 20.22 kilometers, ang provincial road ay nasa 6.17 kilometers lamang ang haba, mula poblasyon hanggang Barangay Mabaras na sakop ng Palapag. At may mahigit 2 kilometers pang unclassified road. Bago pa man na isakatuparan ang SPCR project, nagsikap na ang mga pamahalang lokal mula sa barangay, munisipyo at probinsya na pondohan ang unang bahagi ng kalsadang ito upang magkaroon ng akses sa bayan ang mga interior barangays sa pamamagitan man lamang ng farm-to-market roads. Nung sining dalan tikang sa Matambag, Mabaras, Magsaysay, tubtub nga ni sa bungto sa Palapag. Unob na ito nga dalan kay may ton angin aagian san mga tikang sa siton nga barangay, mga barangay, tubtub nga ni sa Palapag, pagkuhan san mga lukad. Inabata sa pag-service ng engineering, umagi na ang FRD. Sirangan din ng widening. Gintikangan ito nga sigad, mga 2004. Malinaw, mula pa noong 2004 hanggang 2016, ginawa ang mga kalsada na nakadisenyo bilang farm-to-market road. Kaya batay sa umiiral na pamantayan, ang mga kalsadang ito ay kinlasipika bilang barangay, municipal at provincial roads. The existing thickness 150 mm thick. Yung design na po yun is hindi po siya design to accommodate po sa mga heavy trucks. Na kung titingnan po natin sa side, kada oras po may mga heavy equipment po talaga na dumadaan. Nga kay mga dagkuan, mga lura sa mga truck, may itong dagmit lang maluho. Ang ngadto, partida ngadto, mo pwede ni kay Warakman, nagkakrak. Ang ngadto ti Papalapag nga sa Baribukid, Magsaysay, dramo na agin repair. Ay nakakagas-gas ang mga inaagian sa mga dagko sa lidong. Kalaunan ay dinugtungan ang farm-to-market roads ng pamahalang nasyonal sa pamamagitan ng DPWH. Taong 2016, isinulong ni Congressman Edwin Ongchua na mapondohan ang SPCR project upang mapalawig ang kalsada patungong Simora at nang tuluyang maiugnay ito sa National Road. Taong 2018 nang simulan ng DPWH ang SPCR1 project at natapos ito ng 2023. Naniniwala ang probinsya na mahalaga ang kalsadang ito, hindi lamang para sa pagdadala ng mga produkto, kundi sa mas madaling akses sa mga hospital, paaralan at iba pang serbisyo ng gobyerno na nasa sentro ng Palapag, Lawang o mainland ng probinsya. Matapos maitayo ang SPCR, inaasahan ng pamahalang panlalawigan na madedeklara bilang National Road ang buong kalsada mula Simora hanggang Palapag, katulad ng Palapag, Mapanas, Gamay-Lapinig Road, malapad, espaltado at regularly maintained. Subalit na natili itong unclassified, kaya hindi napopondohan ng pambansang pamahalaan ang pagkukumpuni at upgrading to national standard ng farm-to-market roads na ginawa pa noong 2004 o mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Sa isang maliit na probinsya gaya ng Northern Samar, kung saan ang EDF ay umaabot lamang ng humigit kumulang 513 million sa isang taon, ang 271 million
ay napakalaking pondo na kinakailangan upang magawa ang complete rehabilitation ng kalsada, na dati ay Farm to Market Road, Municipal o Provincial Road lamang. Sa kabila ng limitadong pondo, sinikap ng pamahalang panlalawigan na maisama sa mga kalsada ng probinsya na ginagawa ang rehabilitasyon upang maibsan ang hirap ng mga dumaraan dito. Yung ginawa po namin is instead of 6 inches, in-upgrade na po namin yung thickness ng PCCP ng 10 inches po para to accommodate na din sa mga heavy equipment, mga buses po na dumadaan po sa area na yan. Aside po sa 8.5 million natin sa 2025 projects po, nag-allocate din po si LGU Palapag ng 3 million po sa local fund. Completed na din po yan, pero located po sa ating provincial road lang po, yung Palapag, Magsaysay, Mabaras, provincial road lang po. Batid ng mga mamamayan na ang kalsadang ito na matagal nang kanilang pinapakinabangan ay nararapat na maiangat sa pamantayan ng makabagong infrastruktura, lalo na't dito dumaraan ang mga malalaking truck, mga bus at marami pang mga sasakyan patungo sa Pacific towns. May project proposal po tayong sinubmit. Estimated amount of 271 million. It includes po sa mga rehabilitation for the intersection po from Palapag hanggang Rumbang po na hindi po kasama sa SPCR road projects. Kasama na po doon sa 271 million yung Lanubi Bridge. Nung na-open po yung SPCR road last July 2023, in-anticipate na po ni PGNS na talaga ma-deteriorate yung existing po na road. Oo po, na nakakonek po sa SPCR going to Palapag. Ang PEO is gumawa ng program of works amounting to 19.5 million sa Palapag, Magsaysay, Mabaras. And also po to Palapag, Simura Road na 20.5 million. Yung dalawang projects na po yun is naka-propose po tayo sa OCD fund. Pero hanggang sa ngayon po, hindi pa po approve yung funding po natin. Dahil sa unclassified pa po yung Palapag Simura Road, bigay na instructions ni Governor Harris Ongchoan sa Provincial Engineering Office po to facility to fast track the prepare po ng plans ng POW in the amount of 80 million. Dahil sa pakikipag-ugnayan ng pamahalang panlalawigan sa DPWH 2nd District Engineering Office, nasimulan ang pagkukumpuni sa iilang bahagi ng unclassified road gamit ang warranty fund ng SPCR. Kaya't pagkaupo pa lamang ni Congressman Edwin sa Kongreso, inihain kaagad niya ang bill na magko-convert sa Simora-Palapag Road bilang national road. Kasabay nito, iminungkahi rin ni Congressman Edwin na pondohan ng national government sa pamamagitan ng Basic Infrastructure Project ang halagang umaabot sa 100 million pesos para sa taong 2026 bilang karagdagang pondo para sa pagsasaayos ng buong Simora patungong Palapag. Sa ganitong paraan, matutustusan ng pambansang pamahalaan ang upgrading at regular na rehabilitasyon ng kabuuang haba ng kalsada. Ayon sa palisiyan ng ating gobyerno, hindi madali ang pagka-classify ng mga kalsada. Ito ay kinakailangang isabatas at sasailalim sa proseso mula sa paghahain ng bill, deliberasyon sa Kongreso hanggang sa aprubahan ng Presidente. Ako ay isang Nortehanon. Isa sa mga pangarap ko ay makita na maging maayos at matibay ang kalsadang ito para sa kaunlaran, kaligtasan at kaginhawaan ng lahat. Maraming salamat.